Ano daw po ang sikreto na magandang pangangatawan? How can you have a healthy body? It starts with a healthy mind. How can you have a healthy mind? Through peace of mind. If you have peace of mind, you will have peace and a healthy body. Ano daw po ang sikreto na masayang buhay? Isang masayang pamilya. Pag masaya ang iyong pamilya, masaya ka. Amen? Pero ang tanong, paano ka magkakaroon ng masayang pamilya? Ang susi po dyan, payapang pamilya. Di ba? Di ka naman matahimik, di ka mapalagay, pag alam mong kaaway mo yung mga kapatid mo. Ano yung tuwa mo kung alam mong may sakit ng loob ang iyong mga magulang sa iyo? Ang sekreto ng masayang buhay, ang kapatid, nag-uumpisa sa pamilya pag ito ay payapa. At paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Sa pamilya, sa iyong isip, nag-uumpisa pag pinapapasok mo ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ni Jesus. Kahit natanggapin po natin ang grasya ng Diyos, tandaan niyo po ito. Kung naman marumi ang dadatnan niya, paano makakatulong ang kanyang pagpapalat bendisyon sa ating buhay? Kahit na gaano kasarap, kalinis ang nilutong pagkain, pero yung pinggan, hindi hinugasan, diyan yung gagamitin para paglagyan ng pagkain mo, ano mangyayari sa'yo? Mafu-food poison ka. Hindi po ba? Mabuti ang grasya ng Diyos sa tatanggapin natin. Pero ikaw, ang makakatanggap ng grasyang yun, handa ka ba? Malinis ka ba? So, tatlong bagay ang kailangan nating ihanda at linisin. Una, ang iyong isip. My dear friends, remember that your mind is like a radio. A radio can only put out what it receives, the frequency that it receives. Tatlo lang naman na natatanggap ng radyo, hindi po ba? Una, yung no frequency, no signal. Pag walang signal, pag walang frequency, ano po lalabas sa speaker? The static, ingay. Kung wala ka natatanggap na signal, nakakuha ka na, it can be a bad news. Kadalasan naman yan ang hilig na pinapakinggan ng mga tao. Mga kwento, aksidente, away sa politika, rape, pag-hold up, mga gera. But the question is, how does this affect our souls? But third, we can receive good news, the Word of God, that affects our soul deeply, makes us better. Mag-ingat po kayo pag magulo ang isip nyo. Dahil pag magulo ang iyong isip, wala ka nang iisip, walang direksyon ang buhay mo. At kamukha po sa sasakyan, pag wala namang pinupuntahan, anong mangyayari sa kanya? Masisira. Uubusin mo ang gasolina mo, wala ka naman pupuntahan, wala kang destination, sinisira mo lang ang sasakyan, sinisira mo lang ang buhay mo. But the Word of God, the good news, is not only life strength to us, but it is our guide to eternal life. Kaya nga po, nakakatanggap ako ng mga message. Yung isa sabi niya, Father, salamat po sa araw-araw na pag-uhumili niyo. Kung wala po kayo, siguro ang tagal ko nang nagpakamatay. Totoo po. Tignan niyo, puro na lang bad news naririnig mo. Kung ayaw mong pakinggan, wala kang mapapakinggan, wala kang natatanggap na mabuti. Saan mo dinadala ang iyong buhay? Kaya nga ang tao nalilito, nawawala at nagwawala. Let us clear our minds to receive the Word of God that can strengthen us and affect our souls to become better. But secondly, let us clean our souls. Yan yung paulit-ulit na narinig po natin sa Ebanghelyo. The forgiveness of sins, confessing our sins to God so that we can be clean, blameless, spotless for God. Ang ganda po ng sabi ni Saint Jerome. Saint Jerome said that if you have peace in your soul, heaven and earth is yours. Sipin mo yon, mapapasayo, langit, lupa, kung payapa lang ang iyong kaluluwa. Kaya nga, tingnan mo ang buhay mo, magulo, hindi umaangat ang business mo, hindi kayo magkaintindihan ng asawa mo. Bakit kaya? Baka nag-uumpisa, may problema ang iyong kaluluwa. Ganyan kahalaga ang pagkukumpisal. Kaya bawat umpisa ng misa tayo nagkukumpisa. We are cleansing our souls so that we can become worthy vessels of God's grace. Mahalaga pong magkumpisal sa pare. Bakit? Para maramdaman mo na pinatawad ka na. Alam ko marami sa atin nagko-confess diretso sa Diyos. Wala pong problema yon. Pero kulang.
kailangan mo pa rin sabihin sa pare para marinig mo na pinatawad ka ng Diyos, para matanggap mo ang grasya ng pagpapatawad. But thirdly and lastly, my dear friends, let us prepare and cleanse our hearts. Kitang dami sa atin ang bigat-bigat ng puso dahil ang daming ayaw bitawan. Dahil marami sa atin, meron pang dinadalang bigat, galit, inis sa nakalipas. How can we cleanse our souls? It is only by reconciliation. Through reconciliation, you can have peace. Kung walang pag-aayos, kung walang pagkakasundo, walang kapayapaan. Amen? Yan nung minsan, meron pong isang kwento tungkol sa isang tatay. Nag-away sila ng kanyang anak. Matinding away. Sa galit po ng anak dito sa kanyang ama, namura niya, nasigawan niya. Hindi nakapagtimpi po itong si tatay, ang ama. Sinuntok yung anak, nagtampo yung anak, umalis, naglayas, hindi nagpakita. Tiniis po ng tatay for 1 year, di niya tinatawagan, di niya kinakausap, hindi niya hinanap. Pero dahil nagpapasko, nakuhang na konsensya ng ama. Gustong kausapin, pabalikin na yung anak. Tinetext, tinatawagan, hindi po sumasagot. Kaya naisip ng tatay para mapauwi niya yung kanyang anak. Nag-post po siya sa Facebook. Nag-post po siya, sabi, Francis David. Yan po yung pangalan ng anak niya. Come home, I forgive you. Kita tayo December 10, 3 o'clock, hapon sa Luneta. Para po mabasa ng anak, pati po sa dyaryo, nagpasulat itong tatay, Francis David, I forgive you, sorry na. Kita tayo sa Luneta, December 10, 3 o'clock, Papa. Dumating po December 10, 3 o'clock, pumunta sa Luneta, itong tatay, hinihintay yung anak, hinahanap, pero nakita niya napakaraming mga lalaki nandoon. May hinihintay. Nung tinanong ng tatay, anong pangalan nila? Magkakapangalan po sila. Francis David ang pangalan nilang lahat. Nabasa nila yung doon sa Facebook, nabasa nila yung doon sa dyaryo. At silang lahat pala, may problema din na kaaway ang kanilang mga ama. They were also yearning to be reconciled with their fathers. At di po ba napakasarap na karanasan na yung nakaaway mo, makasundo mo? Wala nang ibang pinakamasarap na karanasan na yung hawak-hawak mong galit, finally, mabibitawan mo, makakalimutan mo, at iiwan mo. Peace, my dear friends, is a gift to us. But we cannot receive peace if something is hindering that peace. So prepare yourselves by cleaning your mind, your soul, put into order your heart. Remember, through peace, you can become healthy, happy, and holy. What is the better thing to do when we are in pain, when we are in difficulties, when we are suffering? There is a better way. At ano po yung mas mabuti, mas maganda, mas mainam na gawin pag tayo ay dumadaan sa ganitong masama at pangit na karanasan? Umasa ka. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Because when you hope, you can survive. When you hope, you have life. Hope gives you new strength. Hope encourages you. Hope pushes you until the end. Huwag ka lang magdasal. Huwag ka lang manalangin. Huwag ka lang manalig sa Diyos. Napakahalaga. Huwag sanang mamamatay ang iyong pag-asa. Huwag nating kakalimutan yan. Kasi tingnan niyo po, kahit na wala kang pera, ang dami mong utang, ang dami mong bayarin, kung umaasa ka, makakakita ka na magandang kinabukasan. Makakaraos ka. Di po ba? Pag gutom ka, pero umaasa ka, alam mo, pagkatapos ng iyong trabaho, nai-imagine mo, naiisip mo na. Di ba? Yan yung magpapalakas sa iyo pagkatapos ng iyong ginagawa. Hinihintay mo yon. Makakakain ka din. Kahit na sinasaktan ka ng iba sa kanilang salita, sa kanilang ginagawa, basta't meron kang pag-asa, alam mo, pagdating ng panahon, maayos din ang lahat. Amen? If there is hope, you know that someday, everything will be alright. May away, because of hope, you know that someday, there will be forgiveness. Kahit na alam mo, merong hindi pagkakaintindihan, basta't merong pag-asa, pagdating ng araw, magbabalik ang pagmamahala.
Kahit na dinadown ka, sinisiraan ka, ang sakit. Umaasa ka pagdating ng araw, magiging mabuti din ang lahat, magkakaayos kayo, magiging magkakaibigan ulit. Basta't may pag-asa ka, mayaman ka. Sino ang mga pinaka mapapala? Who are those who are truly blessed? They are those who hope in the Lord. Remember that. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa Beatitude sa version ni San Lucas. Bakit nasabi ng ating Panginoon, blessed are the poor? Paano naging mapalad ang mga mahihirap? Paano nasabi ng ating Panginoon, blessed are those who are hungry? Ang hirap kaya na kumakalam ang sikmura. Paano nasabi ng ating Panginoon na blessed are you when people persecute you, insult you, exclude you, denounce you? Ang hirap kaya na isinasantabi ka, pinapahiya ka, niyuyura ka ng iyong pagkatao. Pero bakit nasabi ng Panginoon yan? Kasi binigyan niya rin ng pag-asa yung mga tao. Sabi niya na kahit kayo ay mahirap, dukha, pobre, sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pag-asa, a vision of what is to come. Oo, mahirap ka ngayon, pero pagdating ng araw, kung tapat ka, kung magtitiis ka, anong matatanggap mo? Hindi lang bahay, hindi lang pera, hindi lang kayamanan, ang buong kaharian ng Diyos tayo. Kahit nagutom ka, kung umaasa ka, pagdating ng araw, pupunuin ka niya. Bubusugin ka ng Diyos. A vision of what is to come. Kahit na niyuyurakan ka, sinasaktan ka ng ibang tao, anong sabi ng ating Panginoon? Makakatanggap ka ng gantimpala galing sa langit. A heavenly reward. Huwag niyo pong iisipin na ang mga mapapalad lang ay yung mga mayayaman, yung mga busog, yung mga minamahal na mga tao, pinupuri ng ibang tao. Kasi ang pera nauubos, nawawala. Hanggang dun na lang ang blessing ng mayaman. Yung busog, magugutom muli yan. Hanggang dun na lang yung kanyang pagpapala. At yung pinupuri, minamahal, tinatanggap ng ibang tao, pagdating ng araw, yung mga yumayakap sa kanya, yung mga nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya, mamamatay din ang mga yan. Magiging mag-isa din siya. Kahit na anong gawin natin, yung pera, yung pagkain, yung pagpupuri na galing sa ibang tao, hindi sapat yan para bigyan ka ng panibagong buhay at lakas. These things does not energize our spirits. They are just limited. Tignan niyo po, pumunta kayo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika, sa Hollywood. Nakakapagtaka, ang daming mga artista ang nag-suicide, nagpatiwakal. Makakagawa tayo ng mga listahan. Yung mga kinitin nila sa sarili nilang buhay. Isa na si Elvis dyan, si Heath Ledger, Robin Williams. Sikat na mga tao. Nasa kanila na lahat. Bahay, mansyon, lahat ng restaurant na gusto nilang puntahan, lahat ng pagkain na gusto nilang kainin, sasakyan, kahit ano pwede nilang bilhin. Pinakamagaganda na damit, pwede silang mangolekta, walang problema sa pera. Kahit saan sila pumunta, royal treatment, nilalatag ang red carpet para sa kanila. Palagi silang pinipicturan. Natutuwa ang mga tao pag dumadating sila. But the question is this, why are they unhappy? Bakit hindi sila masaya? Bakit nagpakamatay sila? Because the money, the popularity, the wealth failed to satisfy. Hindi ang pera, kayamanan, ang pagpupuri galing sa ibang tao ang makakapagbigay sa iyo ng isang mapalad na karanasan. Pag umaasa ka, mapalad ka. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nalilito ka, kahit na nagdudusa ka, umasa ka. Ikaw ang magiging pinaka mapalad. Sino po dito ang gustong maging sawing palad? Taas po ang kamay. Buti na lang wala. Sino po sa inyo naman ang gustong maging mapalad? Taas ang kamay. Siyempre, lahat tayo Pero yan ang masakit na katotohanan.
Gusto natin maging mapalad, pero ano ang natanggap natin? Anong nararanasan natin? Ang maging sawing palad. Amen? Alam ko po marami sa inyo sawing palad pagdating minsan sa pera. Butas ang bulsa. Merong mga iba niloko pa. Kakaunti na lang ang pera, naubos pa. Merong mga iba sa inyo, alam ko din minsan, sawing palad sa kanilang relationships. Amen? Sawing palad sa kanilang mga asawa. Sawing palad sa kanilang pagsasama. At marami sa inyo, alam ko din po, sawing palad sa kanilang kalusugan. Lalong-lalo na yung mga tumatanda sa atin. Pagkagising pa lang ng umaga, may nararamdaman na. Kumikirot ang katawan. Gusto nating maging mapalad, pero bakit tayo'y sawing palad? At yan yung tanong natin at hiling. Panginoon, paano ba maging mapalad? Panginoon, gusto kong pagpalain mo. Lord, bless me. But how? Alam niyo po yung sekreto para maging mapalad? Simple lang. Taas niyo po yung dalawang kamay niyo. Taas niyo po sa mukha niyo po. Tignan niyo po yung mga kamay niyo. Tinitignan niyo na po ba? Mapalad na kayo. Amen? Pumalakpak kayo. Mapalad na mapalad kayo. Amen? Where does being blessed start? It starts by seeing. It starts by looking. Saan nag-uumpisa ang karanasan ng pagiging mapalad? Sa iyong paningin. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. How the gospel started. Jesus saw the crowd. Nakita niya ang mga tao. Ang mga taong ito may iba-ibang pinagdadaanan. May nahihirapan, may nalulungkot, may pinahihirapan, may pinahihiya. Iba-iba. Nakita niya silang lahat may suliranin, may pagsubok. Pero anong sinabi niya? Mapalad kayo. Nakita niya, mapalad sila. At ang totoo, kung titingnan lang natin, mapalad talaga tayo. At pinapaalala sa atin paulit-ulit ng Diyos, you are blessed, mapalad ka. Paano mo marirealize? Paano mo mararamdaman? Umpisahan mo sa iyong pagtingin. Pero ano nagiging problema ng ating pagtingin? Bakit hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos? Anong problema ng ating pagtingin? Bakit minsan at madalas pa hindi natin nakikita ang Diyos? Madumi ang ating pagtingin. Pero kung lilinisin mo lang ang iyong paningin, makikita mo ang blessing ng Diyos, makikita mo ang Diyos mismo. Yan yung sinasabi sa Beatitudes. Blessed are those who have a clean heart, they will see God. Amen? May isang kwento tungkol po sa isang misis. Araw-araw, pagdating po ng umaga, pinapansin niya yung labahan ng kanyang kapitbahay. Nirereklamo dito sa kanyang mister. Sabi niya, Honey, tingnan mo naman yung labahan ng ating kapitbahay. Ang dumi-dumi. Hindi yata marunong maglaba. Sinasampay pa dito sa tabi ng bahay natin. Ang dumi-dumi. Ganyan ba yung naglalaba? Pagkatapos maglaba, mayroong mga dumi-dumi. Tinignan po ng mister niya. Alam niyo po kung anong ginawa ng lalaki? Kumuha ng basahan. Pinunasan yung salamin, yung bintana. Tignan mo ulit, sabi ng mister. Ay, malinis pala, sabi. Bakit madumi yung nakikita ng misis? Madumi ba talaga yung labahan, yung damit? Hindi. Ano yung madumi? Yung salamin. Bakit puro problema yung nakikita mo sa buhay? Bakit puro lungkot? Talaga bang problema? Talaga bang lungkot? Baka hindi. Baka ang problema nag-uumpisa sa iyong paningin. Purify your eyes. Purify your thoughts. Purify your heart. You will not only see God's blessing, but you will see God Himself. Amen? Kung ano man yung mga problema natin, kung ano man yung mga pasakit o bigat ng buhay, yan makikita mo blessing yan kung aayusin mo ang iyong paningin. Amen? Pero may pangalawa pa na dapat mong ayusin. Yung iyong paniniwala. Your belief. If you believe in God, what does that mean? That everything that you experience is for your own good. Amen? Kung naniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka na ang lahat ng dumarating din sa iyong buhay para sa iyong ikabubuti. Sabi daw po nila,
ang buhay ay parang karera ng mga kabayo. Tayo daw po yung kabayo. Ang Diyos, siya yung nakasakay sa atin. At di ba sa karera, para tumakbo yung kabayo, ano pong ginagawa nung nakasakay ng rider? Di ba pinapalo yung puwet ng kabayo? Minsan yung kabayo hindi po niya maintindihan bakit pinapalo siya eh. Ang sakit, ang hapdi, nagrereklamo siya. Pero kung maiintindihan niya, maniniwala siya, may dahilan. Para saan yung pagpalo sa kanya? Kasi gusto nung nakasakay sa kanya nung rider, mas mabilis, mas matulin yung kanyang pagtakbo. Ano talagang gusto ng rider? Gusto niyang manalo yung kanyang kabayo. Amen? Tandaan niyo po yan. Ano man yung sakit hatapdi mo sa iyong buhay, palo man yan ng Diyos, tandaan mo, gusto ng Diyos na manalo ka sa buhay. Amen? Hindi kinatutuwa ng Diyos na matalo ka. Kaya nga pag madalas yung palo niya, anong ibig sabihin? God is really trying to do His best for you so that you will win in life. Pero hindi mo makikita yon kung hindi ka naniniwala. Amen? Sabi pa nila ang buhay para daw piso. May dalawang sides, may dalawang banda. May saya, may hirap, may lungkot. Amen? Ay yung nakikita lang natin palagi, hirap, di po ba? At marami sa atin gustong burahin, gustong takbuhan, gustong itago, gustong alisin yung mga sakit, hirap at lungkot ng buhay. Hindi po ba? Subukan nyo po, kumuha kayo ng piso, 10 piso, 5 piso, burahin nyo yung isang side, pambayad nyo, at tanggapin ba? Hindi. Sinira mo na yung pera. Ganyan din ang mangyayari sa buhay natin. Kung tatakasan mo, kung aalisin mo, anuman yung hirap at sakit ng buhay, mawawala ng halaga ang iyong buhay. Gamitin mo yung sakit na yan bilang lakas mo. Gamitin mo yung pagsubok na yan para itulak ka na magpatuloy sa iyong buhay. Meron nga pong isang nag-message sa akin na follower natin. Sabi niya, Father, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit palagi akong binibigyan ng problema ng Diyos? Sinagot ko naman po ng ganito, mahal ka nga ng Diyos kaya binibigyan ka ng problema eh. Ay, ano po yun? Tignan mo sa klase, di ba? Pag pinapansin ng teacher, yung estudyante, pag palaging binibigyan ng problema, mga assignments, mga project, anong ibig sabihin nun? Naniniwala yung teacher dun sa kakayahan ng estudyante. Kung palaging tinetrain, binibigyan ng pansin ng teacher yung kanyang estudyante, anong ibig sabihin? May malaking potensyal ang estudyante, ang pupil. Hindi po ba? Kung hindi pinapansin ng teacher yung isang estudyante, anong ibig sabihin? Wala yan. Walang talento yan. Walang kakayanan yan. Hindi kaya niyan. Kaya magpasalamat ka kung binibigyan ka ng problema ng Diyos. Kasi naniniwala siya sa iyo. Kakayanin mo, naniniwala siya na malakas ka. Amen? Wag niyo pong sasabihin na ang buhay masama. Wag niyong sasabihin na ang buhay malas. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ako po, hindi ako naniniwala. Walang ginawa ang Diyos na tao na malas. Walang ginawa ang Diyos na sawing palad. Amen? Kaya nga binigyan ka niya ng palad para maipaalala sa iyo, mapalad ka talaga. Kailangan mo lang tignan, kailangan mo lang unawain, at kailangan mo lang maniwala. Kaya minsan pa, maniwala tayo sa Diyos na ang lahat ng ating mga nararanasan, mabigat man, masakit man, mahapdi man, para sa ikabubuti natin, gusto ng Diyos na manalo tayo sa buhay. Amen? At hilingin natin sa Diyos, minsan pa, linisin ang ating isip, linisin ang ating puso, linisin ang ating mga mata, makakita ng mabuti. Dahil ang pagiging mapalad at pagpapala, nag-uumpisa kung nakakakita ka ng mabuti.